Magandang araw pong muli sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa ating channel ukol sa pag-aaral sa kasaysayan, kultura, at kaunlaran ng Cavite. Sa pagkakataon pong ito, ang aming ipaglilingkod sa inyo ay ang isa sa pinakamakasaysayang lugar sa probinsya ng Cavite, na nalimutan na sa alaala ng mga tao, sa pagdaan ng maraming mga taon. Ang Cavite Studies Center ng De La Salle Dasmariñas, bilang pagtugon sa kanyang mandato na magsilbing tagahanap, tagasinop, at tagapagpalaganap ng mga mahahalagang impormasyong kultural, historikal, at developmental sa probinsya ng Cavite ay patuloy na nagsasagawa ng mga pananaliksik sa mga nalimutang kaganapan sa ating probinsya. Sa pagkakataon pong ito ay ating tatalakayin sa inyo ang isang limot na lugar sa Ternate, Cavite, ang tinatawag na Punta Restinga, na nasa pinakaliblib na pook ng Cavite, kaya sana ay tapusin po ninyo ang video presentation na ito para sa mga bagong impormasyong pangkasaysayan. Sana ay suportahan po ninyo ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel, pag-like, share, at mag-suggest pa ng mga paksa na maaari naming pag-aralan para sa inyo. Kaya simulan na po natin ang ating talakayan. Gaya ng dati, simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng ilang mga katanungan. Ating pong sangguniin ang ilang mga datos na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center. Ang salitang Espanyol na punta ay nangangahulugan na cove, at sa Tagalog ay longos o tangway, at ito ay malimit na matatagpuan sa mga pasukan o entrada ng isang look. Samantalang ang salitang Espanyol na restinga ay nangangahulugan na bahura o mga puting buhangin na naiipon sa mga dalampasigan. Dumako po naman tayo sa satellite photo ng Google Earth sa kabuuang area ng Manila Bay. Mula sa South China Sea, Este, West Philippine Sea na pala, ang Manila Bay ay mapapasok sa pamamagitan ng dalawang daanan. Ang unang daanan papasok sa Manila Bay mula sa West Philippine Sea ay tinatawag na Boca Chica sa pagitan ng Mariveles at Hilaga ng Corregidor. Ang ikalawang daanan ay tinatawag na Boca Grande, mula sa timugan ng Corregidor hanggang sa area ng mga dalampasigan sa bayan ng Ternate, Cavite. Sa bahagi na ito ng ginagawa po nating pagpapalaki ng satellite map ng Google Earth sa area ng Boca Grande, na nagmumula sa timugang bahagi ng isla ng Corregidor, hanggang sa dalampasigan ng bayan ng Ternate, ay makikita na ang isa sa pangunahing katangiang geographical ng Ternate ay ang pagkakaroon nito ng serye ng mga longos. Sa mapa na ito na sumasakop sa taong 1740 hanggang 1802, makikita ang kabuuan ng Manila Bay. Dahilan sa hindi pa existido ang bayan ng Ternate sa mga nasabing mga kapanahunan, ang nasabing area, base sa kapanahong mapa, ay tinatawag pa noon na Punta de Marigondon. Ang susunod na inyong makikita ay ang mapa ng Manila Bay sa taong 1807. Sa gagawin nating pag-zoom sa mapa ng 1807, sa area ng Maragondon ay makikita na ang isang eksaktong lugar na tinatawag na Punta Restinga. Pinangalanan ng mga Espanyol ang isang longos sa bayan ng Maragondon na Punta Restinga, bilang bahagi ng kabuoang sistema ng ruta ng mga barko mula sa South China Sea, Este, West Philippine Sea na nga pala, papasok sa loob ng Manila Bay.
Makikita na ang mga lugar sa bokana ng Manila Bay na nilagyan nito ng mga parula, katulad ng mga pulo ng Corregidor, Caballo, at sa Bajo de San Nicolas na isang mababaw na bahura sa bokana ng Manila Bay. Kasama sa mga ginawang pagpapaunlad ng bokana ng Manila Bay ay ang pagtatag ng mga fortifikasyon sa mga pulo bilang kabuoang sistema ng depensa ng mga Espanyol upang protektahan ang kabuuan ng Look. Sa ganito, ang mga pulo sa Hilaga katulad ng Corregidor, Fraile, at maging ang Punta Restinga ay nilagyan nila ng mga kanyon. Ang doktrina militar ng Espanya na higpitan ang depensa ng Manila Bay sa mismong bokana nito ay mula sa kanilang karanasan sa ginawang pagsalakay ng mga Olandes sa Maynila noong 1600s at ang pananakop ng mga British sa Maynila noong kalagitnaan ng 1700s. Isa sa ginawang pagpapaunlad ng mga Espanyol sa Punta Restinga, dahilan sa nasa mismong timugang bokana ng Manila Bay ay paglalagay ng sistema ng komunikasyon upang maiparating ang mga impormasyon ng madalian sa kalapit at malayong lugar. Isa na sa mga ito ay ang isang toring bantayan na mag-oobserba sa mga papalapit na barko sa Manila Bay, at ang sistema ng semaphore na makapaghahatid ng mensahe sa malayo sa pamamagitan ng mga galaw ng bandera. Sa taong 1872, pinanukala na ang Punta Restinga ay mapaugnay sa pamamagitan ng bubuksang sistema ng telegrama sa Corregidor at Maynila. Sa taong 1892, isang negosyanteng Dutch at tumatayong konsul ng Netherlands sa Maynila na si Meerkamp van Emden ay nagtungo ng Punta Restinga para mamasyal at maghunting sa kagubatan ng lugar. Ang kanilang pamamasyal ay naisadokumento ng kamera, at nagkaroon tayo ng aktwal na biswal sa hitsura ng mga tao na naninirahan sa Punta Restinga, pati na ang mga anyo ng kasuotan at kanilang mga tahanan sa nabanggit na kapanahunan. Sa panghuling litrato ay makikita pa ang mga dayuhang kababaihan na inaalalayan ng mga taga roon sa kanilang ginawang pamamasyal sa dalampasigan ng Punta Restinga. Ang unang pinakamahalagang kasaysayan na naganap sa Punta Restinga ay naganap noong unang araw ng Mayo, 1898. Nang salakayin ng skwadron ng mga barkong Amerikano, ang himpilang nabal ng mga Espanyol sa Cavite. Nang salakayin ng hukbong nabal ng mga Amerikano ang Manila Bay ay binagtas nila ang bokana ng maluwang na Boca Grande. Sa pagpasok ng mga barkong Amerikano, ang unang nagpasalubong ng putok sa mga ito ay ang kampamento ng mga Espanyol na nasa Punta Restinga at sinundan ng ilang putok ng kanyon sa isla ng El Fraile. Dahilan sa ang mga kanyon na naka-instila sa dalawang lugar ay mababang kalibre ay agad itong huminto ng pagpapaputok sa konvoy ng mga barkong pandigma ng mga Amerikano. Nang makalampas na ang eskwadron ni Dewey sa Boca Grande ay nagpatuloy ito sa loob ng Look ng Manila upang hanapin ang pwesto ng mga barko ng hukbong nabal ng Espanya sa loob ng karagatan nito. Nang matagpuan ng mga Amerikano na nakahimpil ang mga barkong pandigma ng mga Espanyol sa Cavite ay naganap ang sagupaan ng dalawang hukbong dagat. Pagkatapos ng ilang oras ng labanan, nawasak ng mga Amerikano ang mga bapor pandigma ng Espanya na nagbunga sa pag-okupa ng mga Amerikano sa basing nabal ng mga Espanyol sa Cavite. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay ipinagpatuloy ng mga ito ang naunang plano ng mga Espanyol na patatagin ang depensa ng Manila Bay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga fortifikasyon sa bokana ng nabanggit na pook. Partikular nitong pinalakas ang isla ng Corregidor na nilagyan nito ng mga anti-aircraft gun at serye ng mga malalaking kanyon bilang bahagi ng coastal defense line sa Manila Bay.
maging ang payak na pulo ng El Fraile. Mula sa kanyang payak na anyo, ay binigyan nito ng bagong anyo, na nagmistulong isang bapor pandigma sa bokana ng Look ng Maynila. Isa rin sa pinaunlad ng mga Amerikano bilang bahagi ng Manila Bay Defense Fortification ay ang Carabao Island. Sa taong 1917, ang Estados Unidos ng Amerika ay nasangkot sa unang digmaang pandaigdig. Sa ganito, nagutos ang gobyernong insular ng Amerika na isara ang kabuoang area ng Boca Grande sa pagpasok ng mga barko sa Manila Bay. Ang sumunod na aksyon ng US Navy, bilang paraan ng pagsasara ng nabanggit na bahagi, ay sa pamamagitan ng paglalatag ng mina sa karagatan magmula sa Punta Restinga hanggang sa timog na bahagi ng isla ng Corregidor. Sa mga unang buwan ng taong 1942, sinalakay ng hukbong Hapones ang Pilipinas bilang panimula ng kanilang pananakop sa ating bansa. Isa sa mga naging estratehiya ng mga Amerikano sa pakikidigma sa mga Hapones ay umurong ang buong puwersa ng USAPA sa Bataan. Kasama rito ang ginawa nilang pagsasara sa Manila Bay, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga minang pandagat, magmula sa Punta Restinga, sa dalampasigan ng bayan ng Ternate, hanggang sa Porta Gorda sa peninsula ng Bataan. Ito ay upang tiyakin na hindi makakapasok ang mga barkong pandigma ng mga Hapones sa nabanggit na Look. Subalit sa pag-iipon ng puwersang USAPA sa Bataan, at ang dagat na ipinagtatanggol ng mga Amerikano sa pamamagitan ng mga kanyan sa mga pulo sa bokana ng Manila Bay, ay nabuksan sa mga Hapones ang ilang dalampasigan ng Look, partikular sa area ng Ternate. Binalak ng mga Hapones na wasakin ang depensa ng Manila Bay sa pamamagitan ng pagbomba ng kanilang mga eroplanong pandigma sa pulo ng Corregidor. Subalit ang pamamaraan na ito ay hindi naging matagumpay. Isa sa mga ginawang pangangahas ng mga Hapones noong mga unang araw ng Pebrero, 1942, ay ang kanilang pagtatangka na salakayin ang pulo ng Corregidor mula sa dalampasigan na kinaroroonan ng maraming mga longos na nasa bayan ng Ternate, kung saan nag-ipon ang mga ito ng napakaraming lansya sa lugar upang salakayin ang Corregidor. Ang malaking pulutong ng mga sasakyang dagat ng hukbong Hapones ay winasak ng mga kanyon mula sa mga pulo na nasa bungad ng Manila Bay. Dahilan sa magiging mahirap para sa mga sundalong Hapones na salakayin ng pulo ng Corregidor mula sa Naik at Ternate, at batid naman ng mga Hapones ang estratehikong importansya ng kabundukan nito. Bago po tayo magpatuloy ng ating video presentation, magbalik po muli pansamantala sa opisina ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas para tumanggap ng ating mga bisita at mapag-aralan po natin ang kanilang katanungan. Sapagkat ang area ng Punta Restinga, na nasa dalampasigan ng bayan ng Ternate ay hindi maaring agad na masakop ng mga Hapones, dahilan sa abot ng mga kanyon ng mga Amerikano sa Fort Frank o Carabao Island, at Fort Drum o Fraile Island. Ipinosisyon ng mga Hapones ang kanilang mga 120mm na kanyan sa kabundukan ng Ternate, kung saan mula sa kaitaasan ay kita nila ang kabuuang bista ng Mariveles, Bataan, mga fortified islands ng Corregidor, Caballo, Fraile, at Carabao.
Magmula sa posisyon ng mga Hapones sa kabundukan ng Ternate, magmula sa unang linggo ng Pebrero, 1942 ay nagsimula na ang mga ito, na bayuhin ng kanya ng posisyon ng mga Amerikano sa pulo ng Corregidor. Upang makaganti ng epektibo ang mga Amerikano sa kinaroroonan ng mga Hapones, ay nanawagan si MacArthur ng mga piloto na para kuhanan ng litrato sa kinaroroonan ng mga kanyan sa kabundukan ng Ternate. Isa sa mga inatasan sa misyon ay si Teniente Jesus Villamor ng Far East Air Force at mula sa Bataan ay lumipad hanggang sa Ternate, para kuhanan ng litrato ang posisyon ng mga kanyan ng mga Hapones. Ang pakikipaglaban ng magkasanib na puwersa ng mga Pilipino at Amerikano ay nagtapos sa pagbagsak ng Bataan noong ika-9 ng Abril, 1942 at sinundan ng pagbagsak ng Corregidor noong ika-6 ng Mayo, 1942. Nabawi na lamang ng mga Amerikano ang Corregidor noong liberation ng 1945. Atin pong sagutin, ang lokasyon na kinaroroonan ng mga Hapones na kumonyon sa portifikasyon ng mga Amerikano sa isla ng Corregidor. Ang nakikita po natin ay ang mapa ng operasyon ng US Army noong 1945, na nagpapahiwatig na ang lokasyon na ating pinag-aaralan ay hindi iniwan ng mga Hapones at dito ay kanilang pinanatili ang kanilang posisyon bilang sistema ng magiging pagtatanggol sa Manila Bay. Mapapansin na ang matandang mapa ay isang terrain map, kung saan natin makikita ang topografiya ng lupa sa lugar na ating binibilugan, at makikita natin na ang lokasyon ay sa bahagi ng kinaroroonan ng bundok Palay-Palay sa Ternate, Cavite. Kung gagawa po tayo ng superimposition ng matandang mapa, gamit naman natin ay terrain layer ng Google Map, makikita po natin ang area na ito sa ating bibilugan sa kasalukuyan. Gagamitin naman natin ang Google Street View ng nasabing lugar, upang makita natin ang bisinidad, kung hindi man posible na siyang eksaktong lokasyon. Dito ay mapapansin sa kaliwa ng inyong screen, na ang view ng dagat ay natatakpan ng mga halaman. Ang kagandahan ng kabuuan ng area ng Ternate at ang kanyang mga limot na kasaysayan ay isang potensyal sa turismo ng nasabing bayan. Sa mga sinaunang mapa, ay hindi ganap na matukoy ang lokasyon ng Punta Restinga, maliban sa mga legend nito, na nilagyan ng pulang pananda. Sa listahan ng Pronouncing Gazetteer, Geographical Dictionary of the Philippine Islands ng 1902, dito ay ibinigay ang coordinate ng Punta Restinga, na 14 degrees at 16 minutes, north, 120 degrees at 137 minutes, east. Sa Google Earth Satellite Map ay ipinapakita na maraming mga longos o cove ang dalampasigan ng bayan ng Ternate at ating tutukuyin ang eksaktong lokasyon ng Punta Restinga. Sa ginawa po nating paghahanap ng coordinate ng lugar, ito po ang lumalabas na siyang eksaktong area na kinaroroonan ng Punta Restinga. Sa kasalukuyan, ang lugar na noon ay tinatawag na Punta Restinga, ay siya ngayong lugar na kinaroroonan ng Commodore Gregorio Lim Marine Base sa bayan ng Ternate, Cavite. Sa litrato ng 1893, sa ginawang pagbisita ng Dutch Honorary Consul at ng kanyang mga kasama sa dalampasigan ng Punta Restinga ay mapapansin sa kanilang likuran ang cove o longos ng Punta Restinga. Sa litrato na kinuha ni Leo Gentirazona sa dalampasigan ng Katungkulan Beach, sa loob ng Marine Base ng Ternate ay makikita ang kawangisan ng longos ng Punta Restinga, sa litrato ng 1893. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.